Hello po, good morning po sa ating lahat. Sino po ang blessed? Amen, tayo po magsitayo. Let's start first Sunday of the month na may papuri at pagsamba sa Diyos. Woo! Hallelujah, Jesus. We praise you, we honor you. Sige, pwede mo kang batiin mo yung katabi mo ng, batiin mo ng Happy Sunday! Amen! Sige po. Bago po ang lahat, tayo muna po mag-pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise you. We honor you. Salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At Lord, sa mga kapatid pa namin na papunta pa lamang, Lord, pagkaingatan mo sila, Lord God. At Lord, sa amin na dito, Lord, ikaw po ang siyang mataas sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon. We glorify in Jesus' name. Amen! Woo! Come on! Hallelujah, Jesus. Let's worship our God. Woo! Come on! Greatest day in history, that is freedom, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Cross the empty grave, life eternal you have won today. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Stand in that place, we at last meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Woo! Endless joy, perfect peace, final day, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Woo! Forever I dare. Hallelujah. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. Wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day,
praises. With every voice shout and rejoice to the mighty God, the Anointed One. Woo! Come on! The Anointed One. Woo! Come on, sabay-sabay! He's mighty! He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. Hey, 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 hey. Come on! Everybody! Everybody lift your hands. Everybody sing His praises. With every voice shout and rejoice to the mighty God, the Anointed One. Everybody lift your hands. Everybody sing His praises. With every voice shout and rejoice to the mighty God, the Anointed One. Woo! Come on! The Anointed One. Church, sabay-sabay! He's mighty! He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify! We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. Woo! Come on! He's mighty! Hey! Hey! You are mighty. You are holy. You are worthy to be praised. You are mighty. You are holy. You are worthy to be praised. Woo! Come on! Woo! Sumayaw lang para sa Panginoon! He's mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. He is mighty, and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify! We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. He is mighty and greatly to be praised. He
Panginoon, sa inyong pagsama, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Church, to approach the throne of King, you have so something to offer to the Lord. And let's offer our praises. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Come on. Oh, hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Come on, church. We fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
the people of God say, we cry. Holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy is the Lamb. Once again, let the people of God sing. We cry out to you, Lord. We cry. holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Come on! Ibigay mo ang pinakamainaw mong papuri, palakpak sa ating Diyos, sapagkat siya'y karapat dapat purihin, dakilain, at sambahin. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Sige po, maaari na po tayo magsiyaw po. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Kumusta po tayo? Pabuti ng pabuti, payos ng payos, papugi ng papugi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at tayo'y padami ng padami. Amen. Sabihin nga po nating lahat, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ako ngayon. Isa pa, sabihin naman natin, salamat sa biyaya ng Diyos, nagising ako kanina. Isa pa, sabihin natin lahat, salamat sa biyaya ng Diyos, nakaligo ako. Patawarin niyo po ang mga sinungaling. Hindi, naligo yan. Naligo yan. Sabihin mo nga, naligo ako. In Jesus' name. Hindi, naligo talaga yan. Kahit malamig, kasarap nga maligo eh. Biyaya ng Panginoon niyang maligaw. Diba? Yung iba, nag-aantay pa ng buong buwan eh. Bago maligo, dapat daw ay full moon. Okay. And, speaking of ligo, ako'y may kukwento sa inyo. Alam niyo po ba na yung pagayang malamig, ang pinakaayaw ko ho ay yung shower na hinang-hina. Sino rito yung ayaw din maligo using yung shower na hinang-hina? Lalo pag malamig, lalo lang ang nakakalamig. Saka ako ho kasi makonsumo ho ako sa tubig manligo. Kaya mas gugustuhin ko pa po ang tabo method kaysa ang shower na mahina. Kung malakas na shower, ayos lang. Wag naman yung power spray, hindi naman gayon. Yung maraming tubig. Bakit? Kasi lalo lamang nakakalamig yung shower na mahina. Ayan. And speaking of mahina, hindi ka ho mahina ang ating sound. O parang manyayon na sound namin. Ako na may magaling na, ba't parang singaw? Okay, kaya nyo na yan. Kaya naman ng mga expert dyan. Anyway, speaking of shower, tingnan ninyo kung ano ang gusto ni Lord na i-shower sa atin. Psalm 145 verse 9. Again, we will read it in Psalm 145 verse 9 sa New Living Translation po ito. Ang sabi po riyan, the Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. And when we say compassion, ito po ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang mercy, halo-halo na yon. When we say compassion. Sa madaling salita po, hindi lamang po nagpapaambon ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak, ibinubuhos po niya ito. Sabi ko, ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang goodness and love sa atin. Everybody say, year 2026 is the year of more.
Kaya humanda po tayo, church, kasi ngayong taong ito, kung nararanasan mo na ang pag-ibig ng Panginoon, mas matindi ang mararanasan mo ngayong taong ito. Sabi ko, mas matindi. Wow. At wala pong plano ang Diyos na tipidin ka ng kanyang pag-ibig. Wala po siyang plano. Alam niyo, yung iba, kaya nag-i-install nung ganong klase ng shower, yung hagya ng makaingaw, ay dahil yun ay water saving daw nakakatipid ng tubig. Ano? Pero alam niyo po, ibahin mo si Lord. Si Lord ay walang planong tipirin ka ng kanyang pag-ibig. Nakakasama ka na sa katipid-tipid. Kagara-gara kaya lay katipid. Yung iniyakag ka't kakain daw kayo sa labas at pagkakakisig nung dumating, ang asa mo'y magandahan ng kain, may dinala ka sa ano? Sa point. Ano? Pero may pagka-generous pa ng approach. Ituro mo ang lahat ng gusto mo. O nga naman. Ay, sheesh. Okay. Ano rin naman okay din naman paminsan-minsan yung matipid, pero wag naman yung kuripot. Pero alam nyo, si Lord ay hindi kuripot sa pagpaparanas ng kanyang love. Kung patindihan ng pagka-generous si Lord ang ilalabang ko sa lahat. Ang sabi po ng Bible sa Psalm 42:8, each day, the Lord pours His unfailing love upon me. Hindi po sinabi ng Bible na araw-araw winiwisikan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po sinabi ng Bible na araw-araw ay may kaunting patak ng pag-ibig ang Panginoon sa atin. Hindi po. Ang sabi po sa verse, araw-araw ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Everybody say, buhos. Buhos. One more time, buhos. Buhos. Kaya humanda ka kasi simula ngayong araw na ito, mararanasan mo ang rumaragasang pag-ibig ng Diyos. Wow! Mahal na mahal ka ni Lord. Yung mga naka-attend po ng midweek service, ano nga yung sinasabi nating paulit-ulit doon? Mahal ako ni Lord. Dahil mahal ka talaga ni Lord. Okay? At natuwa po ako kasi nung gabi ring iyon, ang daming naka-note sa mga messenger, mahal ako ni Lord. Talaga namang pagbukas ko ng messenger, hilera puro nakalagay, mahal ako ni Lord. Pati yung nag-join ng online service, nakita ko rin, nakalagay doon, mahal ako ni Lord. Ay, grabe. And then, the Lord reminded me, February na nga pala, ay buwan na nga pala ng pagmamahal. Sheesh! Diba? Sabi ng mga single, bakit daw pag February, lalong nalamig? Ako na may taka, tirik na tirik ang araw. Hindi. Mamaya, malalaman mo na yung mga single ay lalong napaka-blessed pala. Malalaman mo mamaya. Sino yung mga single nga rito? Hallelujah. Mamaya, malalaman mo. Siyempre, yung mga may partner na, blessed ka din, pero ibang klase ang blessing ni Lord sa single. Mamaya. Okay. Siya. So, di ko na po pakakahabaan pa. At pag-uusapan natin ngayon ang pag-ibig ng Panginoon, gaano kanya kamahal, at kailangan yung biyaya, matanggap natin yung biyaya today, na maunawaan talaga natin how much God loves us. So, ang title po ng i-share ko sa inyo sa biyaya ng Diyos, God loves you. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you for everything that you've done. Salamat po. Forgive us sa aming mga kakulangan, kalabisan, sa lahat naming kasalanan. Cleanse us with your blood, O Lord Jesus, and thank you for the grace of forgiveness. Today, we pray na ang pagtuturo, pagsama niyo po ang aming maranasan. Enable us, though we cannot comprehend it fully, but enable us na kahit glimpse man lang, makita, maunawaan namin kung gaano mo kami kamahal. Thank you, Lord.
And we are declaring na ngayon pong oras na ito'y bukas ng kalangitan at ipauunawa at ipararanas mo sa amin ang iyong pag-ibig na hindi mo tinitipid kundi ibinubuhos mo generously, abundantly sa buhay ng bawat isa. We pray, O dear Holy Spirit, wala po kayong lalampasan. Punuin niyo po ng love ninyo ang bawat isa. Salamat, Lord. At sa inyong mga kamay, itinatagubilin po namin ang Sunday service na ito. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatid namin joining us through online. At hayaan niyo, Lord, na lahat ng makakarinig pa ng message na ito, mabless ng iyong word, ng iyong power. Salamat, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Lord. Sabihin nga nating lahat, mahal ako ni Lord. Tunay naman, alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi ko nga sa inyo, ibinubuhos niya. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, bubuhusan ka ni Lord ng pag-ibig niya. Sa kabila naman, sabihin mo, bubuhusan ka ni Lord ng pag-ibig niya. Kaya yung mga nalulungkot ngayon at dahil napasok na ang Pebrero at kapulong na ang mga tropa sa school at ang sabi, padalhan mo ko ng chocolate at roses ha, babayaran na lang kita sa isang araw. Ilagay mo, secret admirer ha. Ay yung iba'y gayon usap-usap na para lang yung alam mo yon, you feel good. Sabi nung isa, kailan kaya ako makakaranas na ako ay uuwi sa amin na may dalang bouquet? Diba? Di kayo bumili. Kadali. Yun lang naman pala Oh. Saka kung meron kayong kakausaping tropang magpapadala ng bulaklak sa iyo, lilinawin mo. Baka corona ang ipadala. Hindi alam ng mga kabataan kung ano yung corona. Okay. Alam niyo po, kami nagla-life group nung aking mga pogi. Yan dalawa yung aking life group Yung isa, mga pinagpalang tatay. Pwede ko bang marinig ang palakpak ng mga pinagpalang tatay? Yan ako, matindihan yan Mga pinagpalang tatay. At kami ho sa mga bahay-bahay nagla-life group. Ngayon meron pa po akong isang life group, ang tawag naman po ay mga pogi. The best na palakpak kay Lord ng mga pogi. Aba, kahit hindi ko ka-life group, basta alam niyang pogi siya'y napalakpak din Anyway, yan hong mga life group kong mga pogi kung tawagin yan yung mga mid-20s. Ayan, to early 30s. At yun naman pong mga pinagpalang tatay, mas bata ho ang mga yon. Yan. Ngayon po itong mga life group kong mga pogi, madalas po kami doon mag-life group sa Chicken J. Sa Rosario po yun ay parang inasal chicken. At talagang ang mga yan ho'y mahilig magsabaw. Di ka po yung sa mga ganyan inasal chicken, laging may, ano nga sabaw yon? Chicken oil. Opo. Kaya nga po lagi ko pinapaalala sa kanila, are ang sabaw, sinigang. Hindi, ang sinasabaw nila, chicken oil. Kaya ang kanin ho nila, madilaw na madilaw na madilaw. Sabi ng mga life group ko, kami galaang pas, oo, kayo lang. Nagbagong buhay na ako. Ayan. At ito mapapansin nyo, yung chicken oil kasi supposed to be pinapatak-patak lang. Pero, I remember si Kyle, nakasama namin nung nakaraang life group, hindi ka nag-chicken oil, ano? Tinatanong na ni Gwen hindi nag-chicken oil. Very good yan, very good. Ako, hindi ako kumain. Nakakain na sa bahay. Supposed to be pinapatak-patak lang, pero alam niyo po ang ginagawa nila, talagang may sinasabaw. Sinasabaw. Oo. Masama na ho ang tingin nung may-ari sa amin. Sinasabaw nila yung chicken oil. Pero mas matindi ho si JP. Nasaan si JP? JP De La Rosa. Nasaan? Nakain? May chicken oil yan. Ayan. Si Philip po, mas matindi ang trip niya. Yan isasabaw muna yung sabaw ng sinigang. Tapos saka lalagyan ng chicken oil, ano? Talaga. Tapos may mekos-mekos niya, ano? Ganun kumain yan
Para Indiano. Hindi naman ho ganyan. Pero mahilig siya sa sabaw, talagang very generous. Ano ibig ko sabihin? Nakakatuwa po, yung mga ganong kainan that they are very generous in serving. Talagang yung oil, nandun, sige, bahala kayo. Pag wabus na po, i-refill namin. Yung sabaw, sige lang, marami pang pinaghugasan. Pakuluan din eh. Sige lang, kaya pala maasim-asim. Biro lang ho yun, baka may nanonood na may mga ganong business, biro lang po. Ayan, they're very generous. Meron akong isang fast food chain na ang tawag dito, nag-drive-thru ako. At I thought pwedeng mag-request ng extra gravy. Pwede naman, you will add 10 pesos. Sabi ko, ay, ang yaman-yaman yun ha. Sa isip ko na lang ho, hindi ko naman naginano yan. Pero sa isip ko, yaman na eh. Pero at the back of my mind din naman, ay, ang kuripot ko. Para 10 piso eh. Pero ako'y nagulat, hindi ko akalaing may bayad na yung extra gravy. Kaya pala, ang tagal-tagal nilang mag-refill kapag ikaw ay na doon nakain. But anyway, ako ay hanga doon sa mga very generous in serving yung mga condiments na yun. Pero ba't ko ito sinasabi sa inyo? Speaking of being generous, si Lord po ay napaka-generous. No doubt about it. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Si Lord ay napaka-generous. And when it comes to generosity ng Panginoon, grabe po ang generosity ni Lord when it comes sa love. Sabihin mo nga uli, hindi ako tinitipid ni Lord ng love. May mga pagkakataon na we thought or maybe somehow medyo dinideceive tayo ng kaaway saying to us na ganyan lang yung love ni Lord sa'yo, ganito lang. Pero alam po ninyo, never kang tinipid ng Panginoon sa pag-ibig. Kaya nga, kung mauunawaan lang ito ng mga tao, wala ng tao sa mundo ang mag-iisip, mag-aakalang walang nagmamahal sa Kanya. At number one root or cause ng mga suffering, problema ng tao sa mundo ay dahil hindi nila alam na may Diyos na nagmamahal sa kanila extravagantly. May Diyos na nagmamahal sa atin ng sobra. Gaano ka sobra, pastor? Hindi mo na maunawaan. Kaya nga ako napansin niyo po sa prayer ko kanina, ang request ko kahit kurit-kurit man lang, kahit glimpse man lang ng love ni Lord, kasi we cannot fully comprehend His love for us. Hindi natin talaga masasapa how much God loves you. Sige, bigyan ko kayo ng example ha. Paano mo mauunawaan na gusto ka pa rin niyang pagpalain right after may nagawa kang mali against Him? At tumahimik ang JA1 San Jose. Di ba? Paano mo pa masasapa ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na right after you did something wrong against Him, He is ready, willing, present na pagpapalain ka by that very moment. Are you there? Di ba? Pastor, wala naman pong gayon. Wala naman yung pagkagawa ko ng kasalanan, may dumating na pera. Akala mo kasi ang blessing, pera lang lagi. Di ba? Pero yung kagagawa lang ng kasalanan, hindi pa nakakahingi ng sorry, pero humihinga ka pa. Di ba? Di ba? Yung bawat hinga mo, pagpapala ng Panginoon yun. Sabi nga doon sa GC namin ng mga pinagpalang tatay, every gising is a blessing. O, kita ninyo, yung mga kasama kong mga tatay, ganun ang mga language ng mga yan, ganun ang mga lingwahe ng mga yan. Mga ano yung mga yan modern tatay. Okay, so, ngayon po ang goal natin ay lalo mo pang maunawaan, lalo ka pang ma-inform na na mahal ka ng Panginoon. So, 3 bagay po ang pag-uusapan natin on how can we fully know or know, actually hindi naman talaga fully that God loves you. How can you know God loves you? Number 1, God pays attention to every detail of your life. Ang Diyos po, interesado sa bawat detalye ng buhay mo. Pansinin mo, pagmahal mo, inaalam mo ang mga detalye ng buhay ng taong mahal mo. Am I right? Sino nag-a-agree? Diba? Sino po rito yung mga naging fanatiko ng mga Koreano?
Di ba? Inaalam mo kung anong pangalan, inaalam mo kung saan siya sa Korea, kahit di ka naman makakapunta pa doon. Inaalam mo kung kailan ang birthday, di ba? Ayaw pang umamin ng mga K-popers dito. Alam na alam mo kung kailan ang concert. Aware ka kung magkano ang ticket, willing kang bumili kahit online ka lang. Oh, you know every details of those whom you love. Sino na pang po rito nung nagsisimula kang may magustuhan ay inaalam mo ang mga bagay-bagay patungkol sa kanya? Talaga namang i-click mo noon po kasi hindi pa nai-private ang Facebook di ba? Talagang i-click mo yung about, titingnan mo, taga saan kaya Arish? Yan naman. Aalamin mo, ano ka yung birthday? 2004. Ilang taon na yan? 22. Mga ganun. Saan ka gumraduate, are? Lyceum Laguna. Naalam mo yung mga detalyeng yon. Bakit? Mahal mo I remember, may nagkukwento sa akin, nung crush daw niya yung asawa niya ngayon, ay crush pa lang niya noon, inaalam daw niya ang lahat ng paborito. Etong si girl, medyo pabibo, nung tinanong, anong mga paborito mong gulay? Sabi ni girl, ampalaya. Lista naman ni boy. Uy, paborito, ampalaya. Tinatandaan, nililista. At nung mag-asawa na, dun lamang na-discover, pabibo lang si girl. Hindi pala talaga mahilig sa ampalaya. Nagpapaano lang yun, pag kumakain ka ng ampalaya, wow, healthy. Pero kunyari lang yun. Yung mga ganon, inaalam mo kung saan siya ipinanganak. Inaalam mo kung ano ang kanyang mga gustong gawin. Tanong mo mga to, parang hindi nagmahal parang hindi kayo nakaka-relate. Wala talaga, wala kayong pakialam. Basta, gusto mo ako? Gusto kita? Ganun lang ba? Di ba? Hindi naman you're very interested sa bawat detalye ng mahal mo. Di ba? Alam mo, ganito kang kamahal ng Panginoon. Interesado siya sa bawat detalye ng buhay mo. Yung iba kasi highlights lang Pero ganitong magmahal si Lord. Luke chapter 12, verse 7. This time, I will read it in the Message version. Sabi po diyan, He pays even greater attention to you, down to the last detail, even numbering the hairs on your head. Ano daw? Alam din daw ng Panginoon kung gaano kadami yang hibla ng buhok mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, matindi si Lord. Ayoko namang gamitin yung term kasi medyo negative ang dating, pero narinig nyo na ba yung haleng na haleng? Meron lang kasing negative na impression sa atin yung word na yun Pero alam niyo, kung yun ita-translate ninyo, yun crazy in love. Diba? Alam mo ba si Lord? Dahil sa kagustuhan niyang alamin ang detalye sa iyo, dahil mahal na mahal ka ni Lord, inalam niya rin ang bilang ng buhok mo. Now, let me ask you. Sino rito ang mga kasama niya yung asawa niya o kasama yung kanyang boyfriend o girlfriend? Can I see your hands? Then let me ask you, mahal na mahal mo gayang iyong mahal na yan? Mahal na mahal mo yan? Mahal na mahal mo? Talagang mahal na mahal? Talagang nagmamahalan kayo? Ha? Then, kung talagang nagmamahalan kayo, kahit yung mga nasa online, kasali kayo ha? Kung talagang nagmamahalan kayo, ilan nga ang buhok niyan? Ilan? Sabi ni Mama, wala. Lilinawin ko lang. Maraming buhok.
Ay si Papa pa naman balbon, buhukin niyang ganyan yan, saka yung paa niyan. Ay hindi rin alam ni Mama kung ilan. This is my point. Walang makakapag-claim na mas matindi siyang magmahal sa Panginoon dahil usapang details pa lang ito. Sasabihin naman ng iba, paano si Lord naman ay Diyos? Paano si Lord naman ay Diyos? Kaya alam niya lahat. Yun na nga. Yun na nga ang punto. Si Lord ay Diyos. At wala naman siyang, alam niyo yun? Wala siyang responsibilidad na alamin yan. Hindi niya responsibility alamin ang bawat detalye natin dahil nilikha lang tayo. Pwede mo bang iobliga si Gob B na alam dapat niya ang detalye ng bawat Batanggenyo? Pero ano sabi lalo na nung eleksyonan? Mahal na mahal ko kayo. Hindi, shish. Di ba? Pero hindi natin siya mauobliga. Gob, di mo man lang ako binati, nag-birthday ako eh. Baka masagot ka, ano? Happy birthday. Di ba? Samantalang ang Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ay ginawang ang sarili niyang obligated to know the details about you simply because He loves you. Sabihin mo nga uli, mahal ako ni Lord. Alam niyo po ang aking objective today, lalabas ka na ikaw ay secured na mahal ka ng Diyos. Psalm 139:16 says, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Pero yung first part muna ang gusto kong bigyan ng diin. Nakikita daw tayo ng mata ng Panginoon kahit nung hindi pa tayo buo sa sinapupunan ng ating nanay. May kilala po ba kayo na ganitong ka-excited sa kanilang anak? Araw-araw nagpapa-ultrasound. Talagang may gastos aray. At saka yung magagalit ang asawa mo sa iyo, yung ganamang araw-araw maglilinis nung ipinapahir na yung, di ba? Pwede ba mag-ultrasound nang wala nung pinapahid na gano'n? Hindi, hindi pwede. Lagkit na. Okay. Magastos, mahirap, matrabaho. At wala akong kilala na mga multi-millionaire, multi-billionaire na ganyong katindi. They can afford. Actually, di nila kailangan bumayad, pwede silang mag-put up sa loob ng bahay ng sariling, pa-ultrasoundan. Ganyong kagaling ang salita ng Pilipinas. Kahit English, pwede mong dagdagan na lang at swak na, Tagalog na din. Ano yan? Pa-ultrasoundan. Kita ninyo yan. We are blessed Filipinos. Di mo lang alam minsan, pero you're super blessed. Okay, balik tayo. Wala. Pero mahal na mahal yung anak. Ako, mahal na mahal ko ang mga anak ko, pero hindi ko masyadong, hindi lagi, yung araw-araw papa-ultrasound. Yung rere. Alam nyo pa pati, yung mga doktor ho na nagkakandak ng ultrasound do sa amin sa Rosario, alam nyo ko, iisa. Kung ako'y nagkakamali, pero malamang hindi. Alam ko yung isa dahil ako'y nagpa-ultrasound doon nakaraan eh. Hindi ho ako buntis. Nililinaw ko lang. May sumakit ka ho din na eh. Tapos lumipat ho din na eh. Hindi ako naman nag-google. Alam nyo, pag nag-google ka pala, matatakot ka. Ay, puro malalala na agad eh. Mga cancer na agad. Ano ka naman Google yang? Eh di, syempre, gusto ko humaba ang buhay para mahaba ang ating pagsasamahan at paglilingkod para sa Panginoon. Salamat naman. Gusto nyo ako makasama nga mahaba. Ay di, ako po ay nagpa-blood chem, nagpa-ultrasound. Ay normal naman ho yung ultrasound. Healthy naman daw ho lahat ng organs. Ay di, alam ko na. Lamig.
Baka ito'y nung nakaraang nagpastingan tayo, napasok ng hangin, hindi na lumabas. Hindi nalipat, wala naman. Okay. Pero, speaking of, nagpa-ultrasound, alam niyo, kaya ako na-discover, iisa talaga. 3 ospital ho yung sana'y pupuntahan ko at titingnan ko kung alin ang pinakamaagang schedule. Aba, iisa ang doktor na nag-ultrasound. Hindi na alam ko na lang saan siya unang pupunta. At sabi sa akin, mabilis ho itong doktor na ito. Paano? Siya lang yata nag-iisang binabaybay yung mga ospital na Rosario. Napaisip tuloy ako, sino kayang gustong mag-ultrasound dito? Anyway, walang nagpapakahirap ng ganon. Pero ano sabi ng Bible? Pinapanood ka raw ng Panginoon habang nabubuo ka sa sinapupunan ng iyong ina. Sabihin mo nga, grabe si Lord magmahal. Talagang itong si Lord yung literal na kumanta noong I don't want to miss a thing. Di ba? Anong sabi doon? I don't want to close my eyes. Bakit daw? 'Cause I miss you, babe. Oo. Ayaw daw pumikit. Bakit mamimiss? Meron bang nagsabi sa iyo ng ganon? Yung sabi ng iyong asawa, siya, tulog na tayo. Ayaw kong pumikit. Bakit? Mamimiss kita. Anong sabi ng asawa? Sampig ako. Katindi, O kaya yung magka-chat, sleep na bebe, good night, love you, see you in my dreams. IMY. Ha? Huhu. Bakit? I miss you na agad. Kakaiya mo. Sabi ng isa, kakaane. Kayo naman, para naman kayong hindi dumaan sa ganon. Ang inyo lang, mga atin lang, ang tagal dumating. Ang tagal dumating, yung sumulat, I love you. Nung dumating juwa na Okay. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ang bawat araw daw natin ay pinagpala na ng Panginoon at nakasulat na sa kanyang aklat bago pa maging araw ang araw na iyon. Ini-imagine ko paano ginagawa ng Panginoon yun? Yung Lunes ni Ises, garine ang gagawin ko sa kanya. Iingatan ko siya. Yan ay aakyat sa andamyo. At dahil may pipintahan yan, at yan ay mayroong planong masama ang kaaway riyan, kaya magpapadala na agad ako ng mga anghel para bugbugin yung mga demonyong naka-assign sa kanya. At mayroong makakalusot. Sasadyain ko talagang may makalusot. Tatapirin siya at siya'y malalaglag dapat sa andamyo, pero hahawakan ko siya ng aking makapangyarihang kanang kamay. At sasabihin niya sa note niya sa messenger, ang buti-buti mo, Panginoon. Nakalagay na, sinulat na ng Panginoon kung paano kanyang pakikitaan at pararamdaman ng pag-ibig sa araw-araw. Sino rito ang may masugid na manliligaw, ipinakita sa iyo ang buong schedule niya para sa iyo ngayong Feb? Panis kayo kay Lord. Wala pa. Di ba? Elaine, mag-notes ka. Wala naman ako sasabihin. Di ba? Bieber! Wala ka kay Lord. Di ba? Wala pa, walang nakaisip noon. Nagkaka-ideya kayo ngayon, good luck. Ang kay Lord kasi, bago pa raw maging araw, nakaschedule na. Kung paano niya pakikitaan ng love, ng goodness, ng grace, ang mga iniibig niya. Wow, pwede bang palakpakan mo si Lord doon? Wow! Grabe kang magmahal, Lord. Grabe. At alam nyo ba, kanina sabi ko sa inyo, minsan may mga nakakalusot. Pinalulusot talaga ni Lord Bakit? Pinagaganda ni Lord ang story. Di ba?
Di ba kaya sinusubaybayan nyo yung mga palabas na sinusubaybayan nyo kasi may mga nagiging kalabang bago, titingnan ninyo kung paanong makikipaglaban at inaabangan nyo kung paanong sa dulo ay magiging kamag-anak din pala. Hello? Di ba? Oh. Alam niyo, minsan hinahayaan din ni Lord may makalusot para mas pagandahin pa niya ang ginagawa niya sa buhay mo. Para lalo pang makita how much He loves you. Romans chapter 8, verse 28, I gonna read it in the Message version. Ang ganda-ganda. Sabi po riyan, that's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Everybody say, every details. Ang bawat detalye daw ng buhay natin, whether it is good or bad, ginagamit ng Panginoon sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Oh, balik tayo doon sa example ko kanina. Supposed to be, may gagawing masama daw ang kaaway kay Tatay Isis. Pinalusot ni Lord yung kaunti. Bakit? Para maiiligtas niya ang Tatay Isis. Lalong mararamdaman ng Tatay Isis ang pag-ibig ni Lord sa kanya. 'Di ba? Kaya alam nyo, minsan, ito hindi lang tayo aware, nakakatampo pa tayo. Lord, nasaan ang provision mo? Ikaw ang may-ari ng langit at lupa, ikaw ang may-ari ng silver and gold, pero nasaan ang provision mo? Ba't parang kulang kami? Ba't wala kaming pambili? Ba't wala kaming pambayad? Alam nyo, minsan, hinahayaan ng Lord mangyari yon, hindi dahil masama siya Diyos, kundi dahil paano niya ipakikita sa iyong siya ang provider kung hindi ka nakakaranas ng pagkukulang. Paano niya ipararanas sa ating siya ang healer kung hindi ka nakakaranas ng sakit karamdaman? Ako nagtatanong ako ng mga nakaraan, Lord, bakit ako'y may ubo? Alam niyo naman ako'y preacher. Kasama naman ako'y nagpe-preach tapos ako'y tatalikod, uubo. Ano naman yun? Paano ko magtuturo doon? Divine health. Be healed. Ako nagtatanong na. But then, God reminded me, I want to show you that I am your healer. I am Jehovah Rapha. Kaya, huwag kang tatampo. Huwag kang tatampo. Sabi ng mga single, Lord, February na naman. Wala pa din. Ano ba yun? Ako'y naniniwala, may pinuprove si Lord sa iyo that I am your ever-present, ever-loyal, ever, may forever partner in life. Si Lord. Sa lahat ng single, pwede ba sabihin mo, taken na ako. Ni Lord. Ulit, lahat ng single, sabihin mo, taken na ako. Ni Lord. Ewan ko, pero baka narinig nyo na yung kantang yun yung worship song, You have stolen my heart, I'm captivated. Yun na yun. Hindi nyo alam, luma na. Okay. Grabe, na kahit pangit na pangyayari, interesado pa rin si Lord sa detalyeng yon dahil ginagamit pa rin niya yon sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Grabe. Ano pa? Alam nyo, hindi inaalis ng Panginoon ang Kanyang paningin sa iyo. Si baby Israel po ay baby pa. Wala naman masyadong pero alam niyo po, kaming mag-anak laging all eyes sa kanya. Hindi dahil sa kailangan siyang bantayan or what, kundi dahil inaabangan namin yung bawat moment, yung pagingumiti. Talaga namang agawan yung magkapatid. Ako muna titingnan ko si baby. All eyes kami. Nakatutok. Ang tawag po doon sa Old English ay, si baby ay apple of our eyes. At alam nyo ba ang sabi ng Bible that tayo raw po ay apple of the eyes ni Lord? Ano ba ibig sabihin ng apple of the eyes? Ito po kasi dito kinuha. Yun daw kasing bilog na yan sa may mata sa gitna, para daw yung apple, sabi ng mga unang tao. At nasa center. So ang meaning ng apple of the eyes, pag sinabihan kang ikaw ay apple of the eyes, you are the center of their attention. Alam mo ba na ikaw ang sentro ng atensyon ng Panginoon?
You are the apple of His eyes. You are His most prized possession. Nakatitig lagi ang Panginoon sa iyo. At kahit wala kang ginagawa, siya'y nasisiyahang tinitingnan ka. Kahit sa pagtulog mo'y pinapanood ka ng Panginoon at siya'y nasisiyahang pinapanood ka. Paano nyo po na lamang nasisiyahan ng Panginoon? Ako'y na pinapanood na natutulog, ako ho'y nakagaya, nasisiyahan talaga si Lord na pinapanood ako. Tingnan ninyo yung mga anak natin, pag sila'y natutulog at pinapanood natin, wala mang ginagawa, natulog nga lang. Ako'y mahilig sa gayon yung ako'y babangon at pinaplushlightan ko ng kaunti yung aking mga anak at pinapanood ko. Kaya nalalaman ko, minsan si Ilis gising pa. Pag flashlight kong gayon, nakangiti. Sa galing mo talaga. I cannot sleep kasi. Why? I want you to embrace me. Hihilahin na naman yung kamay ko, magdamag na kagayaan. Anyway, gayon din po ang Panginoon. Giliw na pinagmamasdan ka. Giliw na giliw. Kung tunay yung pag nakain kay pinapanood ka na nagmamahal sa iyo'y namamayat, ang i-slim na natin. Hindi tunay. Sayang. Okay. Ano pa? Kaya ako po ay confident na ikine-claim sa inyong lahat, church, mahal ka ng Panginoon kasi interesado siya sa bawat detalye ng buhay mo. Pwede mo palakpakan natin ng Diyos na nagmamahal sa atin? Number 2, God took action on your behalf. God took action on your behalf. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? May problema ang tao. Anong problema ng tao? Walang jowa? Hindi. Ang problema ng tao ay kasalanan. Bakit kasalanan ang pinakamatinding problema ng tao? Kasi ang kasalanan ang magdadala sa sino man sa impyerno. We all know that. Kahit wala kang jowa, hindi ka disqualified pumunta. Hindi ka madi-disqualify pumunta ng langit. As long as you receive Jesus as your Lord and Savior, kahit wala kang love life, pasok ka sa langit, basta Lord, God, and Savior mo si Jesus. Diba? So, many things cannot disqualify us in entering heaven. Siyempre nga, as long as you receive Jesus as your Lord and Savior. Pero, itong kasalanan lamang ang tanging magdi-disqualify sa sino man na makapasok na langit. Kaya ang kasalanan po ang pinakamatinding problema ng tao. Sabihin mo nga, kasalanan? Ang pinakamatinding problema ng tao. At ito ang mapapansin mo. Ang nagmamahal, pinoproblema din niya ang problema ng minamahal niya. Hindi naman po pwede, sige, tayo na, okay. Yung problema mo, ha? Utang mo, ha? Pwede ba yun? Ako kakain, utang mo, ha? Oh. Pwede ba yun? Hindi pwede yun, di ba? Ang problema ng isa, problema niyong dalawa. Tama ka? Kung nagmamahalan talaga. Kasi ganun nagmamahalan, hindi po pwede. Alam mo, may problema ako. Ano yan? Sige na, sabihin mo, mahal na mahal kita, alam mo naman yun. Kasi kailangan daw ng pantuition ng kapatid ko problema na ng pamilya mo yan. Hindi ganun. Ang problema niyang mahal mo, miski pa labas na sa inyo, problema mo rin. Mahal mo Hello? Sabi ko, mahal mo Si Lord dahil mahal niya ang tao, ang problema na kasalanan ng tao, problema rin ni Lord. Eto pa, hindi natapos sa nakiproblema ka rin kasi diba, couple, uy, may problema ako. Anong problema mo? Kailangan daw pantuition ng kapatid ko. Talaga siya, problema ko na rin yan. Tapos, di problema ko din. Di ba problema tayong dalawa? Hindi yun natapos sa ganun. Di ba? Paano kita matutulungan? Garin meron akong
tinatago-tago ko sa iyo, pang date sana natin sa isang araw, yari, pandagdag mo na. May gagawin ka. May gagawin ka. Sabi ko, may gagawin ka. Kasi, mahal mo. At dahil mahal tayo ng Diyos, may ginawa ang Diyos sa problema natin. John chapter 3 verse 16, again, Message version. This is how much God loved the world. He gave His Son, His one and only. And this is why. So that no one need to be destroyed o mapunta sa impyerno, by believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Wow. Dahil mahal ng Diyos ang tao, hindi sinolo ng tao ang problema niya. May nagmamahal na Diyos sa tao na inako at kinuha ang problema ng tao. Siya ang nagbayad sa kasalanan natin. Bakit? Mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig ay laging patungkol sa pagbibigay. At ang mga mahal mo, ikaw ay laging, alam mo yun, you feel obligated sa pag-ikaso, pag-fix ng problema nila. Jesus did that. He made your problems His problems. Even before makilala mo siya. Ito matindi. Yung mga couples dito, nagiging problema mo ang problema ni ka-couple mo kasi kayo na. Di ba? Matindi sa Panginoon. Hindi mo pa siya kilala, yung problema mo, problema na niya. Dahil hindi mo pa siya kilala, minamahal ka na niya. God solved our biggest problem by dying for you on the cross before you were even born. Bago pa daw tayo ipanganak, may Jesus na namatay sa cross na nagsasabing, I love you this much. Garini ka, takamahal, na hindi pa kita kilala, ni hindi mo pa ako kilala, nagpapakita na ako ng pag-ibig sa iyo. Matindi. In Luke chapter 2 verse 11, ganitong pinakilala ang ipanganganak na Kristo. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ipanganganak para sa atin. Sabi ko, ipanganganak para sa atin. Kahigpit na rin. Kaya ako po'y nalulungkot doon sa mga nag-aakalang hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Ako'y nalulungkot doon sa mga binabaliwala nila ang message of salvation, the gospel. Binabaliwala nila and they believing na sila'y magpakabait, sila'y gumawa ng mabuti, they do what their religion is asking from them, at sila'y pupunta na ng langit. Ako'y nalulungkot sa mga taong gayon ng pag-iisip. Bakit? Kasi ito ang totoo, at iiwan ko sa inyo. You need a Savior. Sabi riyan, may lalabas diyan, you need a Savior. If you didn't need one, God wouldn't have sent Jesus. Kung hindi natin kailangan ng tagapagligtas, hindi na ipadadala ng Ama si Jesus. Are you there? Amen. Pero ba't kinailangan ng Diyos Ama na ipadala ang kanya nag-iisang anak? Kasi kailangan natin siya, kailangan natin ng tagapagligtas. Amen. At kung ang Diyos ay hindi mapagmahal na Diyos, ay siyempre madamot yan. Ang madadamot kasi hindi yan mapagmahal. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, ipagdadamot na niya sa atin si Jesus. But you know what?
Mahal ng Diyos ang mundo, ang tao. Kaya nga sabi, for God so loved. Everybody say, so loved. God so loved the world that He gave His Son. Kung hindi natin kailangan ng tagapagligtas, hindi na sana ipadadala si Jesus. Pero bakit ipinadala? Kailangan. Kailangan. Tingnan niyo yung mga magulang. Inay, ba't ka nagpadala pa kayo? Kailangan ninyo yan. Hindi na ho kailangan. Alam ko, kailangan nyo. Hindi na nga ho, mahal ko kayo. Salamat po. Tapos ang pulong ano. And that is the greatest example of love. Ang alin? Ang isang person ay magbigay ng kanyang buhay para sa iba. You know what you're doing sa life group? Sa life group po, ay grupo ng mga taong akala nung iba'y nagkakasiyahan laang. No. Ito'y grupo ng mga taong nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Ba't ko nasabing buhay? Time, energy, resources, sacrificing other things. Just to spend quality time with the life group members. Anong tawag doon? Buhay po ito. Kaya nga we call it life group. Kasi doon, bigayan ng buhay. Alam mo yon, may mag-share doon ng problema niya. Supposed to be problema niya lang yon, pero pag nalaman ng life group, nagiging problema na ng buong life group, and they pray for one another, they help one another. That's love. Kaya sa lahat po ng gusto pang makaranas ng another level of love, join a life group. Pag may nagyayaya sa iyo, it is their way of saying, gusto ka naming mahalin. Gusto naming iparamdam sa iyo how much God loves you and how much we too loves you. Pag may nagyayaya sa iyo sa life group, it's our way of saying, mahal ka namin. Siyempre naman, lalo naman pag mga lalaki, alangan namang i-chat kita, bro, I love you. Lalo ka nang hindi sumama sa akin. Di ba? Mag-chat-chat ako, Tatay Apeng, sama niya po ang Tatay Isis, love you po. Tatay Apeng, love you to, pastor. See you, anak. Di ka? Woo! Kasarap. Kasaya daw naman sabi ng Sis Evelyn. Pwedeng araw-araw lang. Ano pa? Wag namang araw-araw. Praise God. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Dahil may life group. Thank you, Lord. Hindi naging ganitong kasaya ang church noong una. Hindi. Alam yan ng mga ikangay pillars, yung mga talagang matatagal na dine, yung talagang bago pa nagsimula, ay nariyan na. Katindi. Ayaw ko magbanggit ng pangalan, kukulitin nyo na naman. Alam nila yan. Pero iba ang sayang ibinibigay ng Panginoon ngayon sa kanyang church kasi may life group. Okay. Kaya kung ako sa iyo, hindi ko i-miss. Naalala ko po nung Friday, kasama po namin si Kyle. Ayan. Kyle, kaway ka nga anak. Tumayo ka na para makita ka nila. Dali, dali. Ayan. Yan po si Kyle. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Kyle. Kasama namin siya sa life group nung Friday. Tahimik lang nung una eh. Nung sabi namin kain lang din siya. Basta tahimik lang. Nako, nung nag-life group na kami kasi Chicken J muna. Tapos, pagkatapos, Dunkin Donuts naman. Talagang yung mga life group po ngayon, mga ibang mga tatay kami, pag Kenny, tapos Shuttles. Mga tatay yan, iba level eh. Anyway, nung nag-uusap na kami about sa topic nung linggo, alam niyo naman ang topic natin about humility. Hindi ka hahambol ng mga life group ko, kanya-kanyang yabang eh. Hala ko wala na.
Hindi na nakapigil si Kyle. Yung pinipigil-pigil, ala ko, tumawa na ng tumawa. Ala, nakikihampas na rin kayo. Ala, tawa na din. Wala na. Ano na, baba na ang shield. Ako, kasaya pala din eh. Ang chat sa akin nung gabi, nung nag-uwian, thank you po, kasaya po pala. Sabi ko sa iyo, masaya. Sabi mo nga dyan sa katabi, masaya sa life group. Pag hindi tumugon, ulitin mo, sabi mo, masaya sa life group. Tapos sundan mo, sabihin mo, sasama na yan. Ay! Huwag mong palampasin, sayang. Kasaya-saya. Kasaya-saya. Okay. At ginagamit po ng Panginoon ang mga small groups na yan or life groups na yan para iparamdam sa atin how much He loves us. Kung gaano siya ka-concern sa concerns mo. Imagine a group of people na hindi mo naman kaano-ano, neto mo lang na-meet, at ang problema, may problema na rin nila. Nasabi mong wala kang trabaho, yung lahat ng kasama mo, contact sa mga contacts nila, ay ano, wala ka kayong hiring day yan. Imagine a group of people na ganon, yung meron kang ganong ka-bless na group. No, sinabi mo, wala ko break na kami. Di kinomport ka, ganyan-ganyan. Tapos mamaya, makita mo may mga chinachat na, may friend ako rito, pogi ito, in love kay Lord, ganyan. Baka may friend kayo dyan, in love din kay Lord, ganyan, single din. Alam mo yun? Yung concerns mo, concerns na rin nila. Sabihin mo nga, pamilya. Grabe. Kaya, sa Feb 17, sabihin mo nga, Feb 17. Wala akong pasok yon, ha? Walang pasok yon. Ano kang meron nun? Chinese New Year, Kong He Patchoy. Walang pasok yon. Ha? Magkikita-kita po tayo. Sabihin mo nga, sa katabi mo, magkikita-kita tayo. Kasi doon, lalong mababand ang mga life group. Sabi ko, lalong mababand ang mga life group doon. Ito'y matindi. Bakit? Balita ko, mga mamshis, kung mag-life group, magsisimula ng 3:00, maghihiwa-hiwalay ng 1:00. Hindi naman gayon, hindi naman. Malapit na, kakaunti ng kulang. Anong oras nagsisimula? 1 to 6. Talaga. Lampas pa raw minsan. Okay. Sa 17, anong oras tayo pa, Sneaks? 8 to 6. Nag-i-enjoy na nga yung mga mamshi sa 1 to 6. Talagang matindihan na yan. Imagine yung 8 to 6. May pagkain, madami. May drinks, swimming pool. Bago nyo mapagkalahati yun nila. Lasa ko naman. Sa habang iyon, hindi, biro lang ho, meron, madami. God will provide. Amen. Don't miss that. Kami ho'y nagmi-meeting na nina Pasnix together with other staffs. We're preparing something. We're cooking something. Mag-i-enjoy tayong lahat daw. Okay? At syempre, French benefits na lang yung mag-enjoy. Mai-in-love tayo kay Lord lalo doon. Kailan nga yan? Anong oras na simula? Saan gaganapin? Saan yun? Sa Bukal. Yan mga pinagpala, yung mga taga-Bukal. Mga taga San Jose, pinagpala. JA1 San Jose family, pinagpala. Kaya walang mawawala sa Feb 17. Amen. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner. Pag ikaw ay wala sa Feb 17, susunduin kita sa inyo. Yan. Ang mga taga-Bukal po, walang mawawala dahil napakalapit na. Okay. Bakit ko kayo ni-encourage to join that event? Ay, nako. Maniwala kayo. Lalo nyong mauunawaan
kung gaano kahalaga ang life group. Lastly, number 3, and we will end up with this. God is knocking at the door of your heart. Sabi ko sa inyo, yung ikaw ay sinasadyang puntahan, ibang klaseng magmahal yan. Sabi ko, yung ikaw ay pinupuntahan, ibang klaseng magmahal yan. Kaya kita ninyo kahit sa eleksyonan, ang ibinubuto mo madalas kung sino pumunta, kung sino lumapit. Halimbawa, wala ka pang napili. Pag tinanong, sino ba ibubuto mo? Di kung sinong lumapit. Di ba? Bakit gayon? Bakit mayroon tayong mindset na gano'n kung sinong lumapit? Because we feel that we are loved pag sinasadya ka, pag pinupuntahan ka. Okay? Ganito tayong kamahal ng Panginoon. Siya mismo ang lumalapit, siya mismo ang nag-i-initiate, bagamat siya'y Diyos, siya ang nangunguna at siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso at nagsasabi, ako'y patuloyin mo at kung ako'y patutuloyin mo, magkakasama kita, magkakaigi kita at pagpapalain kita. Sabi po ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 20, this will be our last verse. Listen, sabi ni Lord, listen, I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. Ang Panginoon mismo ang nangungusap, nagsasabi sa atin, nakatayo na ako ngayon sa pintuan ng iyong puso, ako'y kumakatok. Kung ako'y maririnig mo at ako'y iyong pagbubuksan, ako'y mananahan, ako'y tutuloy sa iyo at ako'y mananahan sa iyo. Kita mo naman kung gaano kamahal ng Panginoon. Sino baga tayo? Sabi nga ng Bible, who we are, Lord, that you are mindful of me. Sino ka kami, Panginoon, na kami minamahal mo ng ganito, kami sinasadya mo, kami pinupuntahan mo. Imagine how to manage the entire creation. Yung mag-manage ng church, ako'y sukdo lang biyaya ang hinihingi. Nung magiging hari na si Solomon, ang nirequest kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng kakayanan to manage this kingdom. Bakit? Hindi madali. But imagine how to manage the whole creation. Gaano ka-complex, gaano katindi yung task na hindi magbubungguan yung mga planeta. Imagine niyo walang street light down. Kaliliit, kita ko yung mga motor, kaliliit, nagkakabanggaan pa, kat, walang mangyayari dito sa taga J1 San Jose, in Jesus' name. Imagine yung mga planeta hindi nagkukulahid, hindi nagkakabanggaan. Imagine how complex, how hard, how complicated to manage the entire creation. Yet, ang Diyos took time to stand in the front of the door of your heart, knocking at your heart, asking kung ako'y patutuloyin mo, ako'y mananahan kasama mo. That is love. Yan ang love. Dahil ang love, nag-i-initiate, ang love, nag-i-spend ng time. Kaya alam kong mahal na mahal mo ang Panginoon bakit? Narito ka. Narito ka, mahal na mahal mo ang Panginoon. Ang tanong na lamang ay kung pagbubuksan mo, ang Diyos na kumakatok sa puso mong gustong tumuloy at manahan sa iyo. Ang tanong na lang kung pagbubuksan mo. I will end up with the story. This story came from the Bible, pero hindi ganitong kadetalye kasi silent na ang Bible sa mga details. Pero ito yung abot ng aking imagination. At ito po ay kwento ng buhay ng may-ari ng panuluyan nung panahong manganganak na si Maria at kasama ni Jose. Ano po nangyari?
Ito ang kwento niya. Yung araw na yon, ang pinakabising araw. Yet, madaming kita. This is a once in a lifetime business bonanza for me. At salamat kay Cesar Augustus at sa kanyang pagpapasensus sa dami ng taong naglakbay nung araw na iyon at nanuluyan sa aking inn o sa aking hotel. At nung gabing iyon, grabe ang demand. Punuan talaga. We don't need to compete one another kasi ang dami-dami talagang mga guests. Ang hanap, matutuluyan. Talaga namang fully book po kami. At maya-maya pa, ng gabing iyon, may dumating na mag-asawa, kumakatok at nagsasabi, baka raw naman may bakante pa. At ako naman ay walang katinag-tinag na nagsabi, wala na. Mininos ko sila sa itsura, kaya hindi ko na sila ginawa ng paraan. Dahil puno na rin naman talaga. At dahil ang tingin ko sa sarili ko'y mabait, kahit alam kong mabubulabog ang aking mga alagang hayop, doon ko sila pinatuloy sa bahay ng aking mga alagang hayop at sabi ko, yo, doon kayo kung gusto ninyo. Obvious naman po siguro na hindi ko sila kilala. Kaya nga ako nagkukwento sa inyo ngayon. Alam nyo ba na kung paanong nakilalang lubos ang mag-asawang iyon? Gayon din naman ako. Bagamat di na pangalanan, pero naniniwala akong hindi na ako makakalimutan ng salinlahi ng tao. Ako, na hindi nagbukas ng pintuan para kay Kristo. At alam nyo, na-miss ko yun. Kung hindi ko sana inuna ang aking business, kung hindi sana ako nagpakabisi sa alam kong gusto ko at kailangan ko, inaakala kong gusto ko at kailangan ko, di sana baka na-realize ko, Diyos na pala ang kaharap ko. Pero hindi eh. Very inconvenient nung panahon na yon. Busy ako. Sobrang kabisihan ko, di ko na napansin na ang kaharap ko na pala ay si Kristo. Kaya ngayon, pinagsisisihan ko, hindi ko siya napagbuksan ng pintuan noon. Kaya ito po ang payo ko sa lahat ng nakakarinig ng kwento ko. Kumakatok ngayon si Jesus sa pintuan ng puso mo. Huwag kang magpadala sa kabisihan. Huwag kang magpadala sa kung ano yung akala mong nagpapasaya sa'yo. Pagbuksan mo siya, patuluyin mo siya at ariin mo siyang kasama sa buhay mo. At sinisigurado ko sa iyo, hindi ka mapapagaya sa akin. Wala kang pagsisisihan for eternity. Nagmamahal at nagpapayo ang may-ari ng hotel ng panahon ni Kristo. Kumakatok po ang Panginoong Jesus sa puso natin ngayon. Yung mga nasa live, kumakatok si Jesus sa puso mo ngayon. At hinihiling niya na siya'y patuluyin mo. At nangangako naman siya, as He said in His Word, na kung ako'y patutuluyin mo, ako'y kakain kasama mo, ako'y mananahan sa iyo, at hindi na kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Lahat ng nagsasabi ngayong umagang ito, na bukas ang puso mo kay Jesus at willing kang tanggapin, maranasan ang kanyang extravagant love, I am inviting you to stand up.
Pastor, nagigilty po ako kasi aminado ko, hindi ko ganong kamahal si Lord noong mga nagdaang araw. Ang problema ay hindi dahil sa hindi mo siya ganong kamahal noong mga nagdaang araw. Ang problema ay hindi mo nauunawaan pa kasi kung gaano kanya kamahal. Kasi kapag naunawaan nino man kung gaano siya kamahal ng Panginoon, mamahalin mo si Lord. Sure ako doon. Kaya ito ang prayer natin ngayong gabi, ngayong araw na ito. Buksan mo ang puso mo. Kumakatok si Jesus. Buksan mo ang puso mo. Ramdamin, ranasin mo ang kanyang love upang maunawaan mo kung gaano ka kamahal ni Lord. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He's our portion, He's our prize. Come to redemption by the grace of His life. His grace is an ocean we're all sinking. And heaven meets earth like an unreceived kiss in my heart, burns violently inside my chest. I don't have time to maintain this regret when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And we are His portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. In grace is an ocean we're all sinking. Oh! And heaven is there like a non-Muslim kiss, and my heart burns violently inside of my chest. I don't have time to say this regret when I think about the way
Si Jesus ay nakatayo ngayon sa harapan ng pintuan ng iyong puso. Kumakatok. Tinatawag ka sa pangalan mo. At hinihiling niyang patuloyin mo siya ngayon sa puso mo. Come on. If you want to experience the extravagant love of the Lord, open up your heart. Let Jesus come in by saying, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Patawarin niyo po ako kung inibig ko ang mundong ito. Inuna ko ang mga concerns nito at kinalimutan kita. Panginoong Jesus, pinatutuloy kita sa aking puso. Manahan ka. Kasama ko. Magpawalang hanggan. Tinatanggap kita sa buhay ko. Ikaw ang aking Diyos. Hari. Panginoong tagapagligtas. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. At ano ang pangako ng Panginoong Jesus? At pag ako'y pinatuloy mo, ako'y papasok sa puso mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat ng tungkol sa iyo, at ako'y mananahan. And ang promise niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. And I am declaring na ang magandang bagay na ito na sinimulan ng Diyos sa buhay mo ay hahayaan niyang makarating sa kakumpletuhan. Thank you so much, Lord. I am releasing more love of God. More. Mahal ka na ng Diyos eh. Yung mahal niya, pagmamahal niya sa'yo, sagad na noon pa eh. Pero hindi mo pa nararanasan yon because of I don't know, it could be, hindi mo pa binubuksan fully ang puso mo, may mga nauna pa, etc., etc. Pero this year, 2026 is the year of more. And this year, 2026, the people of the Lord will gonna experience more of God's love. More of God's love. More of God's love. Receive in Jesus' name. Ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na pa-in-love ng pa-in-love kay Lord. Thank you so much, Father. At naniniwala po kami sa biyaya mo, mas magiging madali na ang anumang ipinagagawa mo kasi in love kami sa iyo. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise. Tayo pong lahat, tinanggap po natin ang grabing love ni Lord. Amen po ba? Amen. More love this year 2026. Alam niyo po, kapag po talagang lubusan nating naunawaan ang pagmamahal ng ating Diyos, hindi na po tayo matatakot na magtiwala sa Kanya. Amen ba? Yung pagtitiwala natin ay nasa Kanya. At alam niyo po, maiipakita po natin ang ating pagtitiwala kapag ginagawa po natin ang Kanyang salita, kapag sinusunod po natin ang Kanyang salita, lalo na po sa pagbibigay. God wants to bless us. Hindi po niya tayo gustong kuhanan, hindi po niya gustong bawasan, kundi lalo gusto pa po niya na tayo ay madagdagan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po. Kaya po ano po sabi sa Kanyang salita? Sa Malakay 3:10-11, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in the house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. God wants to open the floodgates of heaven at pagpalain tayo ng lubusan. Kaya po ibigay natin ang pagtitiwala natin kay Lord. I believe this time God is also knocking in our hearts.
Siya po'y kumakatok sa ating mga puso. At nasa atin po kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Kaya I challenge you, let us put our trust in God. Yung pong blue envelope po is for our tithes, white envelope po for our offerings, and green envelope for our first fruit. So, tayo po muna manalangin bago po tayo magbigay. Dear God in heaven, maraming pong salamat sa inyong napakatinding pag-ibig sa bawat isa. Salamat po dahil it is your will for us to prosper. Nais mo po kaming pagpalain. Gusto mo pong buksan ang durungawan ng langit at pagpalain ang lubusan ng inyong mga anak. At nais mo rin pong sawayin lahat ng mga maninira sa aming mga finances. Lord, nakikita mo pong aming mga puso. We want to show our love for you. Kayo po, O Diyos, ay mapalugod, ang mabigyang kaluguran sa aming po mga ikakaloob na ito. And Lord, magamit lamang po ito for your glory alone. Thank you, dear God. Unto you we put our trust, and we are secured in your love. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po dahil mahal mo kami at gusto mo na ang minamahal mo ay umunlad. Kaya tinuruan niyo po kaming magbigay nang sa gayon kami mapagpala. Tanggapin niyo po ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice, ay ini-invite ko pong tumayo. At sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong pag-ibig na ipinakita ninyo sa ginawa nyo sa cross para sa amin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God! Sige po, atin ang mapapurihan si Lord! Woo! Hallelujah! Come on! Everybody lift your hands. Everybody sing His praises. Let every voice shout and rejoice to the mighty God, the Anointed One. Everybody lift your hands. Everybody sing His praises. Let every voice shout and rejoice to the mighty God, the Anointed One. Come on! The Anointed One. Woo! He's mighty! He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. Hey! 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 You are mighty! You are mighty.
to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. He is mighty and greatly to be praised. He is holy. Let us worship and adore. He is worthy. We will magnify. We will magnify His name. He is worthy to be worshipped and praised. Hallelujah, Jesus! Yes, Lord, let's pray. Tunay pong He is worthy and He is holy. Lord, patuloy po kaming nagpapapuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kadakilaan at pagmamahal sa amin. Lord, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Naisip man namin ito, sinalita, sinadya man namin o hindi, Panginoon, pakalinisin mo po kami. Lord, thank you so much po sa oras na ito na dahil sa pagmamahal namin sa inyo, ang bawat isa sa amin ay naglaan upang maka-attend ng Sunday service. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at paggabay mo sa bawat isa sa amin, lalo na po kay Rev Ralph na naghatid ng iyong salita. We pray, Lord, na sa pagmamahal mo sa amin, patuloy naming maunawaan, patuloy naming maisabuhay ang lahat ng mga narinig namin ngayon. Lord, kami po ay super blessed dahil sa iyong pagmamahal, bagamat kami po ay makasalanan, kami po ay patuloy at patuloy mong minamahal. Lord, kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo, anuman ang pagsubok sa aming buhay, ito po ay kakayanin namin dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Lord, kahilingan po namin sa pag-uwi ng bawat isa sa amin, patuloy mo po kaming i-cover ng iyong protection, ingatan mo po kami, ihatid mo po kami sa aming pansamantalang tahanan, at ilayo mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Lord, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo ng may mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo mag-proceed sa benediction, may I invite po ang aking mother-in-law, si Mama Melly. Siya po ay babalik na sa Canada sa Tuesday, Feb 3. Together with my wife, come on. Saka yung mga bata. Dito po tayo sa may gitna. Si Mama ang si Lola nasa gitna, si Lola ang paalis. Ayan. Sige, adjust. Ayan, adjust po. Adjust po tayo. Ayan. Ayan po. Balik na po si Mama sa Feb 3 sa Canada. Ayan. Kaya lahat po ng gustong magtanim ng prayer, I am declaring in advance na aani rin po ng opportunity to work or to pasyal in Canada. In Jesus' name. Ayan. Sige po, let's pray for them. I-stretch po natin ang ating mga kamay. Lord, maraming salamat po sa biyaya na makapag-work, makapag-stay sa Canada. Salamat po sa biyaya ng buhay ni Mama. Kaya Lord, thank you. Kasi kayo po ang nagbibigay ng bawat mabubutit magagandang bagay sa amin. Thank you, Lord, sa opportunity to work there and to be a blessing to many. Lord, we pray na sa pagta-travel po ni Mama, sa pagbalik po niya ng Canada, your traveling mercy, divine protection, ang kanyang maranasan. We cover her with your blood.
We surround her with your loving angels. We are declaring yung successful na take-off ng eroplano at successful na landing in Jesus' name. We declare uncommon favor. Ang ibabalot niyo po kay Mama like a mighty shield in Jesus' name. At salamat po kasi pagdating po niya ng Canada, lalo pong mapapagpala siya at ang mga makakasalamuhan niya doon. Thank you, Lord, kasi bibiyayaan niyo rin po si Mama na makapagbakasyon uli sa susunod. Salamat po, Panginoon, and we are declaring na mararanasan po ni Mama ang inyong goodness and love kahit po sa Canada in Jesus' name. We also pray and declare blessings sa lahat ng nag-declare ng blessing ngayon kay Mama. I am declaring na ang bawat nag-pray po for Mama, ibe-bless nyo rin po ng opportunity, privilege to work or to pasyal in Canada in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Again, sa inyo pong mga kamay, itinatagubilin po namin si Mama. Bless her. I-bless niyo po ang aming mga loved ones in Canada. Pagpalain niyo po ang JA1 Edmonton. Pagpalain niyo po ang Pastor Ernest at ang buong leadership doon. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Thank you so much po sa inyong prayer. God bless you po, Mama. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ng pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na laging mararanasan ang matinding pag-ibig ng Diyos. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.